Hindi ho nawawala ng kabuluhan. Yung mga pagod natin, yung mga oras natin, talaga pong lahat ng ginagawa natin, nalulugod ang Panginoon. Palagay niyo po ba nalulugod ang Panginoon sa atin ngayong umagang ito? Amen. At masasabi niyo po ba na sa puso ninyo, nahipo ninyo ang Panginoon? Na-worship ninyo siya ngayong umagang ito? So because of that, ngayon pong pagtitipon natin is a very wonderful time to worship the Lord together. We have sung to the Lord, we have praised the Lord, we have prayed to the Lord. Ngayon naman po, ihanda po natin mga puso natin as we study His Word. At mangungusap po ang Panginoon sa puso natin. Samahan niyo po ako. Let us declare this. This is our intention this morning. Sabay-sabay po tayo. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay itinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, the reason we are here is because of you. Hindi po namin kailangan marinig ang tinig ng tao, ang opinion ng tao. Ang kailangan po namin marinig, Panginoon, ay ang inyong mga salita. Kailangan po namin, Panginoon, ang inyong mga kamay. Humihipo sa aming mga espiritu sa pamamagitan po ng banal na espiritu. Mangusap ka po, Panginoon, na may karunungan, may kapangyarihan. Baunin namin po, Panginoon, ang inyong mga salita. Magbigay po ito sa amin ng buhay at maging sanhi po ito, Panginoon, upang matamasa po namin ang mga pangako mo na amin pong pinangahawakan. Thank you, Lord God, for this morning. Bless us, bless this assembly. May the power of the Holy Spirit be strong, be present, and be felt in our own spirits. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Ari na po tayo makaupo. Napakaganda po ng mga pangako ng Panginoon sa atin tulad po ng inawit natin. Napakarami po natin na-enjoy na blessing mula po sa Panginoon. At marami po siyang inilalaan pa na gusto po ng Panginoon na matamasa po natin bilang kanyang mga anak. Pero minsan po magtataka tayo, bakit kaya ang tagal-tagal ko ng Christian, yung mga pangako ng Panginoon hanggang kanta na lang? Bakit kaya ang tagal ko ng kiniklaim yung mga pangako ng Panginoon pero umaasa ako hanggang ngayon wala pa? Bakit po kaya? Kasi po mayroon pong humahadlang. Ano kaya po itong humahadlang na ito? At yan po yung gusto natin pag-aralan ngayon pong umagang ito. Alam niyo po ba, marami po sa atin, hindi ko po alam kung aaminin natin o hindi. Pero marami pong tao, Kristiyano man o hindi, marami pong bitterness sa kanilang puso. Minsan gusto mo mag-worship, hindi ka maka-worship kasi merong bitterness. Minsan gusto mo mag-pray, hindi ka makapag-pray kasi merong bitterness. No, minsan gusto mo mag-serve, hindi ka makaserve kasi merong bitterness. Alam niyo po mga kapatid, ang bitterness na yan, ang isa po sa ginagamit ng kaaway na hadlang para hindi po natin maranasan, matamasa ang pagpapala ng Diyos sa buhay po natin. Minsan po magtataka kayo, bakit minsan merong mag-asawa? Ang sweet-sweet naman nilang araw, pero after a while, nangyayari, naghihiwalay. Ano nangyayari sa sweetness? Bakit merong mga magkakaibigan, magkukumare, nagsosolian ng kandila? Bakit merong mga magkakabarkada, magkaka-church, pareho namang Christian, pero hindi nagkakasundo? Pag tinanong natin, ano kaya nangyari? Ba't nagkaroon ng problema? Sasabihin natin, kasi siguro nagsuntukan, siguro nagsabunutan, siguro nag-away, pero bago po lahat nangyari, yung mga sinabi natin na nangyari, nagsimula po muna yan sa maliit na bitterness. Kaya ang gusto po natin pag-aralan ngayong umagang ito dahil pinagmumulan ng bitterness, because bitterness is so dangerous. Ito yung mapanganib. Kaya po ang bilin sa atin ng Bible, Hebrews 12:15. See to it that no one falls short of the grace of God and no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Gusto mo ba ng maayos, masaya at pinagpalang buhay? Siguraduhin mo daw na walang ugat ng bitterness sa iyong puso. Siguraduhin mo daw na walang nakatanim sa puso natin na ugat ng bitterness. Dahil, ano pong sabi dyan? Because it causes trouble and it defiles many. Pinagmumulan daw po siya ng gulo at marami na raw po ang nabiktima nitong bitterness na ito. Kaya gusto po natin na matutunan paano po natin paglabanan ito. Kaya pamagat po ng mensahe natin ngayong umaga, How to Beat Bitterness. Part 1. Kasi next week po, mahaba-haba po itong aralin na ito. How to Beat
bitterness. And ngayon po, we're going to look at the earliest recorded bitterness in the Bible. No? Saan ba unang nagsimula itong bitterness na to sa Bible? Saan pa? Kundi sa book of Genesis. Chapter 4, verses 1 hanggang verse 16. Basahin po natin ng paunti-unti. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito ay nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Right from the beginning of time, ang simula po ng bitterness na ito. No, pinanganak si Cain, pinanganak si Abel. Alam naman po natin ang kwento nito pong dalawang ito. Hindi ito bago sa atin. Alam natin si Cain, si Abel, nagka-problema, pinatay ni Cain si Abel. Bakit po? Mamaya po, tignan po natin. Right from the beginning, si Cain at si Abel, lumaki po sila, magkasama sila, kasi po binanggit dito, si Cain ay naging magsasaka, si Abel naman ay naging pastol ng mga tupa. So sila po ay magkapatid sa dugo, magkapatid sa laman. Lumaki po silang sabay, maayos naman po silang dalawa, wala namang problema. All was well. Genesis 4, 3 and 5. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Nagsimula na. Naghandog ang dalawa, nag-offer yung dalawa, nagbigay sila pareho ng kanilang mga prutas, kanilang mga bunga, ng kanilang mga alay, pero hindi tinanggap ng Panginoon yung kay Cain. Tinanggap ng Panginoon yung kay Abel. Hindi po sinabi rito ang dahilan kung bakit. Basta sinabi, hindi karapat-dapat yung isa, pero isa tinanggap kasi maayos naman itong isa na ito. At dito po nagsimulang naramdaman ni Cain ang bitterness. Ang kanyang muka ay hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. So pag tinanong mo, sino kaya nagturo kay Cain na maging bitter? Tinuruan ba siya ni Eva, ni Adan na maging bitter? No, hindi naman. Wala naman nagturo sa kanila na maging bitter. Pero kusa pong umuusbong ang bitterness sa tao. Kahit wala nagturo sa kanila. What is bitterness? No, napaka-importante po nitong what is bitterness. Kasi po, ang unang-unang kasalanan na na-recorded sa Bible, alam na po natin, anong unang kasalanan sa Bible? Murder. Pride. Pride. No? Pride. Ang unang kasalanan sa Bible, pride. At pag tinanong natin, ano yung pangalawang kasalanan sa Bible? Titignan po natin, murder. Dahil pinatay ni Cain si Abel. Pero saan nagsimula yung murder? Nagsimula sa bitterness. After ng pride, bitterness. Kaya po, kailangan pag-aralan po natin ito kung paano po tayo makakalaya dito po sa bitterness na ito. What is bitterness? Bitterness is a spiritual condition that results from failing to forgive. Ito po ay isang spiritual condition. It is a sharp feeling of resentment, grudge, or hostility. Importante pong makita natin yan, that bitterness is a spiritual condition. Hindi po ito psychological condition. Hindi po ito yung emotional condition. Hindi nafe-feel mo lang may galit ka, nafe-feel mo lang mayroon kang inis. Kung hindi, ang bitterness po ay isang spiritual condition. Espiritu. Alam niyo po, ano kaya ang Tagalog ng bitterness? Pag tinagalog natin yan, huwag niyo sabihin na kapaitan, kasi ulam yun. So hindi yun, no? Ano kaya ang Tagalog ng bitterness? Alam niyo po, ang tingin ko ng pinakamaganda na malapit na Tagalog ng bitterness, sama ng loob. Sama ng loob. Meron sama ng loob na simple lang, meron sama ng loob na malaki, pero sama ng loob pa lang yun, kinikim-kim pa lang yun. Hindi pa yun lumilitaw masyado, hindi pa yung kita, hindi pa yun obvious. Yun ay nasa sa loob pa lamang. Pero alam niyo po, yung word na loob, tayo hong mga Pilipino, yung pong word na loob ay napaka-spiritual sa atin. Diba? Sama ng loob. Englishin nyo nga. Bad of the inside. Mali, di ba? Actually po, yung word na loob, wala po yung equivalent sa English. Yung sa atin, of course, inside, di ba? Loob, inside. Yun ang literal na
English equivalent niya. Pero sa Pilipino, hindi makita-translate sa English yung ibig sabihin ng loob sa Pilipino. Mabigat ang loob ko sa'yo. Paano mo i-Englishin yun? My inside is heavy to you. Mali, di ba? Hindi mo kaya Englishin yun. Masyadong mahina ang loob mo. Your inside is so weak. Hindi, di ba? Walang English equivalent. Pero tayo po mga Pilipino, pag ginamit po natin yung word na loob sa sarili natin, malakas ang loob. Naintindihan natin? Loob. Mahina ang loob mo. O kaya naman, magaang ang loob ko sa'yo. You are talking about yourself. You are talking about you as a person. Yung buong pagkatao mo kasali doon sa loob na, yung sa word na loob na yon. Kaya pag sinabi mo, bitterness, pag tinagalog mo, walang masyadong meaning. Bitterness, kapaitan, walang masyadong meaning. Pero pag tinagalog mo siya na sama ng loob, buong pagkatao natin, yung kasali doon sa word na loob na yon. No, hindi lang mental, psychological, physical, or emotional, kundi buong loob ang nararamdaman po natin dito. Yun pong ibig sabihin na it is a spiritual condition. Hindi po it's spiritual tungkol sa dasal, tungkol sa Diyos, hindi yun. Spirit mo mismo ang apektado kapag you are a bitter person. Another, it is a deep-seated resentment. Ang bitterness daw po ay deep-seated. Ano ibig sabihin ng deep-seated? Yung mga mahilig maglaba, alam natin yan, mancha. Oh, yan daw, bitterness, nagmamantsa daw po yan ng husto sa atin. Hindi mo matanggal-tanggal. Yung ano na yan, ang tagal-tagal na, di ba? Kung meron kang bitterness sa teacher mo noong grade 5 ka, hanggang ngayon, dala-dala mo, hindi mo matanggal-tanggal. Di ba, marami dito may bitterness sa kanilang ex. Ang tagal-tagal na nung ex mo, may bitterness ka pa hanggang ngayon. Hindi matanggal-tanggal, hindi mo makalimutan na papanaginipan mo. It is a mancha. It is a deep-seated emotion. So pag meron kang isang tao right now na naiisip mo, pag sinabi yung pangalan na yon, parang kumukunot yung noo mo, bitterness yan. Sama ng loob yan. Aminin mo man or hindi. So, hindi matanggal-tanggal. Also, bitterness is an experience of everybody. Lahat po ng tao na-experience ng bitterness na ito. Meron kaya dito na hindi pa naranasan na maging bitter, sumama ang loob? Congratulations kung hindi pa naranasan. Pero it is a very prevalent experience to everyone. So bitterness is real. Totoo po ang bitterness. Kaya pag binabanggit ko po ito, alam ko, merong nakakaunawa sa atin, naintindihan po natin ang ibig sabihin ito because it is everywhere, it happens around us, every day. Pero kailangan po natin tandaan, bitterness is a poison. Ito po ay lason. Ito po ay virus. Konti lang nito, sapat na para po kumalat sa buong katawan natin, sa buong espiritu, sa buong pagkatao natin. At dahil ito po ay poison, anong purpose ng poison? Patayin. Kaya tayo po ay pinapatay, sinisira, dinedestroy. Ito pong bitterness na to. Ginugulo ang buhay natin. Minsan ang ganda-ganda ng relationship, ang ganda-ganda ng samahan, bigla nagkaroon ng maliit na bitterness. Yung dating 100% na samahan, naging 90% na lang. Maya-maya yung bitterness na yon, nag-ugat na, naging 80% na lang. Mamaya yung bitterness, umusbong na, naging 70% na lang, pabagsak ng pabagsak. Yung 100% na magandang samahan, nasira ng 1% na bitterness. Kaya importante po na makita natin sa buhay natin itong bitterness na ito. It is a very effective tool of the devil. Ito po ay isa sa very effective tool ng dyablo. Alam niyo ba kung bakit? Kasi hindi halata. Yung katabi mo, tignan mo, mukha bang may sama ng loob? Hindi halata, di ba? Kung meron niyang pigsa o tagyawat, halata. Kung meron niyang sakit, halata. Pero kung meron niyang sama ng loob, hindi halata. Kasi nakakangiti pa rin yan. Kumakanta tayo kanina, di ba? I will sing of the goodness of God. Nakataas pa rin ang kamay niyan. Di ba? Nakakapag-worship pa din yan. Pero hindi mo alam, may kim-kim. May bit-bit. May baon na bitterness pala sa puso niya. No, hindi halata, pero nilalamon ka na pala. Hindi halata, pero nawawalan ka na pala ng gana. Hindi halata, pero yung apoy mo, unti-unti na palang nauubos, nawawala,
at namamatay. Ano bang ugat nitong bitterness na ito? In this passage na pinag-aaralan po natin ngayong umaga, ang ugat po nito, si Cain nagalit kay Abel. Bakit? Hindi naman sinabi, pero siguro dahil sa jealousy, envy, maaaring nainggit siya, maaaring nagselos siya, o maaari din naman na merong shame, maaaring napahiya siya. Kasi nag-alay sila ng sabay, siya, hindi tinanggap, yung isa tinanggap, napahiya nga naman siya kung ganun. O maaari naman ang ugat po ng bitterness is feeling wronged. Ang feeling mo, naargabyado ka. Ang feeling mo, naisahan ka. Ang feeling mo, hindi patas yung nangyayari. May maling nangyayari. Sa buhay po natin, dito rin umiikot ang bitterness natin eh. Sa jealousy, sa envy, sa shame, ipinahiya ka, o you feel na may ginawa sa atin na hindi karapat-dapat, hindi bagay. You feel that we're being wronged. Kapag ka Mother's Day, dito po sa church natin, during the longest time, pagka meron po tayong Mother's Day, we do our best na ipakita po natin sa isang magandang video habang kinakanta yung ugoy ng duyan, yung mga mukha ng mga nanay natin. Nilalabas po natin yan. Si ate ganto, si ate ganyan. Nilalabas po natin. Alam niyo po ba, never pa nagkaroon tayo ng video about Mother's Day na walang nagreklamong nanay dahil hindi siya nakasama doon sa video. Lagi po nating nalilimutan. Alam niyo po, laging hindi natin kaya isali lahat. Hindi natin kaya isali lahat. We do our best. Iniisa-isa natin sa Facebook, kinukuha natin yung kanilang mga picture, pero laging may nalilimutan. Or hindi naman sa nalimutan, hindi naman sinasadya. Talagang, wala, hindi mo alam talaga kung a-attend ba o hindi. Biglang umattend, hindi naman siya uma-attend, tapos biglang wala siya sa picture. So sabi po natin, wag na natin gawin yan. Huwag na tayo maglabas ng mga picture. Kasi lagi talaga, taon-taon, may nagsasabi, Pastor, ba't wala ang nanay ko dyan? Pastor, ba't wala ako dyan? Pastor, ba't yung anak ko hindi na-interview? Ba't yung anak ko hindi bumate? Huwag na ho natin gawin. Kasi nag-uugat ng bitterness. Pinagmumula naman po talaga ito lagi ng bitterness. No, kaya ang atin pong policy sa church, if you cannot do it to everybody, do not do it to anyone. Kung hindi mo kayang gawin sa lahat, huwag mo lang gawin. Dahil magmumukha talaga na meron kang pinapaboran. Dati po, sabi ko sa sarili ko, gusto ko sana pag may nagbe-birthday dito sa atin, gusto ko sana mabati man lang, mapuntahan sa bahay kasi birthday nila, puntahan ko sa bahay. Pero nung ginagawa ko na po, hindi ko kaya. Kasi po, ilan ho tayo? Tulad ngayon, ilan ho tayo ngayon? Pag nag-birthday po tayo lahat, yun na lang ang gagawin mo buong taon. Pumunta sa bahay araw-araw na may birthday. So sabi ko po, hindi ko kaya. Ang gagawin ko na lang, patawagan ko na lang pag birthday niya, pagpe-pray ko na lang siya. Hindi rin ho kaya. Hindi rin kaya. So dati po, pag meron may birthday, pinapakita natin buwan-buwan. Ito may birthday, ngayong week na to. Hindi rin natin kaya. So ang ginagawa na lang po natin, wala po akong magagawa. Kung ano po yung lilitaw sa Facebook ko na nakita ko na birthday niya, yun na lang po yung babatiin ko. Kasi yun lang yung nalaman ko. Kapag sinabi, Pastor, hindi mo naman ako binati ng birthday ko, ay hindi ko alam. Kasi po hindi naman lumitaw doon sa Facebook ko. No, so ang hirap po talaga, laging meron na may iwan. Minsan po, merong nag-ano sa akin, Pastor, bakit hindi ka nagla-like sa post ko? Sabing ganun sa akin. Ako, pasensya na po, hindi ko nakita, hindi ko napansin. Pero, bakit sa kanya, nagla-like ka, nag-heart ka pa, nag-comment ka pa? Ang hirap, no? Hindi mo alam kung yung tao na yon may bitterness na sa'yo o wala pa. You have no idea. Hindi halata. Kasi kapag sinabi mo, ay ganun ho ba, pasensya na po. Sasabihin niya, okay lang yun, wala sa akin yun. Pero meron. Diba? Sabi wala, pero meron. Ang hirap po talaga nitong bitterness na ito. Iniwan ka sa lakaran, magkaka-bitterness ka talaga. Manonood ng sine, hindi kayo sinama. May usapan kayo na manonood kayo, nanood sila, hindi ka sinama. Merong nag-birthday, may picture pa, hindi kayo in-invite. Ang hirap nitong bitterness na ito. It is all around us. Talaga pong araw-araw, may experience po natin ito. At sa isa pong organization na katulad natin, na church, meron po tayong mga leaders, meron po tayong mga assistant leaders, etc. Alam niyo po ba kung ano challenge naman sa atin? Bypassing.
Marami naman ho mga nagiging bitter na leaders. Bakit? Kasi po, yung kanyang kapwa leader, merong ginawang activity, hindi pinaalam sa kanya. Bypass. So sasabihin naman niya, bakit merong ganong gawain? Hindi ko alam na merong ganon. Tapos ito naman leader na to, pipilitin naman niya na sasabihin niya, ay wala lang yan, maliit lang yan, hindi masyado importante yan, kaya kong palampasin yan. Yun ang sinasabi niya. Pero sa puso niya, tumanim na yung ugat ng bitterness. Napakahirap pong kalaban itong bitterness na to. Napaka-effective na tool ng dyablo ito pong bitterness na ito. Kaya hindi natin alam, ang dami na palang nangyayari. Minsan, bad joke. No, minsan ako, nagjo-joke ako. Habang nagsisermon, nagjo-joke ako. Yung palang ginoke ko na tao, may bitterness na pala. Dahil nabanggit ko siya, nagjo-joke ako sa kanya. Alam niyo po yun, it happens all the time. People are vulnerable to this. Pero hindi ho natin pinag-uusapan ito. No, naupo ka dyan, maganda yung pwesto mo, tapos nag-CR ka, pagbalik mo, may nakaupo na dun sa upuan mo. Pero sasabihin mo, hindi, okay lang. Pero ang totoo, hindi okay lang. Aminin po natin, hindi okay lang. Kaya nga po gusto natin pag-aaralan, paano ho ba natin mawawala or wawalain itong bitterness na to? Pero bago po lahat, kailangan po natin tandaan, huwag maliitin ang bitterness. Ang sama ng loob, huwag ho nating maliitin. Huwag ho sabihin na, para yan lang, hindi mo pa napagbigyan, para yan lang, nagalit ka na, para yan lang, umiyak ka na. Huwag ho nating maliitin ang bitterness. Para lang hindi ka nabati nung birthday mo, para sinabi ko lang, sana all, nagalit ka na kaagad. No, huwag ho natin sabihin na, para yan lang. Ito po, for everyone, for all of us, hindi ho kaartihan pag nasaktan ka. Nasaktan ka eh. Wala tayong magagawa. Hindi yung pinag-chismisan ka pang, arte naman dyan, para yun lang, nagalit na. No, it is a valid experience. However, syempre po may pambawi tayo. However, pero improve yourself naman. Improve yourself para hindi ka laging tinatablan. Meron nung tao, lagi na lang pag nagbato ka, siya lagi sumasalo. Tinatablan lagi. Alam niyo po, yung laging tinatablan, minsan mababa ang self-esteem. Kaya po tinatablan. No? Hindi naman siya pinag-uusapan, pero feeling niya, siya yung pinag-uusapan. Kasi mababa yung self-esteem. Pag may nagtawanan, akala niya, siya pinagtatawanan. Hindi naman siya pinagtatawanan. Kasi po, mababa ang self-esteem. So, para hindi tayo laging tinatablan, improve your self-esteem. Taas-taasan naman po natin yan. Improve your patience. Improve your kindness. Kaya tayo nagba-Bible study. Kaya tayo nagwo-worship sa Panginoon para ma-improve yung po mga weaknesses po natin. Improve your capacity to forgive. No, yung mga mahirap patawarin dati, ngayon napapatawad mo na. Sa tagal mo na ba naman na kumakanta ng Your goodness is coming after me. Di ba, na-improve na yung atin pong mga capacity to forgive. At kung nanonood po kayo ng mga anime, na isang mga favorite ko po dyan, yung force field. Yung hindi ka tinatablan kasi meron kang force field, improve your force field. Patigasin po natin yan, patibahin natin yan. Kapag kami binabato po sa atin, kaya mo sabihin, wala lang yan, hindi ako tinatablan yan. Let us also improve ourselves. Paano ba nag-grow ang bitterness na yan? How does bitterness grow? It grows when meditated upon. Kapag ka hindi ka nabate ng birthday mo, tapos pinaulit-ulit mo yun, pinaulit-ulit mo. Taon-taon naiisip mo, hindi ka nababate sa birthday mo. Pag iniisip mo po yun, nare-replay po sa isip natin yun, nagiging totoo ulit siya. So, lumalalim ang bitterness po natin. Because the human mind is capable of imagining the worst. Iba po yung mind natin eh. Nai-imagine natin, simple lang, di ba mga asawa natin? Yung mga asawa natin, kapag ka alas 10 na, hindi pa umuwi. Alas 11 na, hindi pa umuwi. Di ba kung ano na naiisip ninyo? Kung ano na ginagawa? Hindi nyo naisip na, baka nasiraan yung motor, kaya hindi makauwi. Hindi natin naiisip yun. Naiisip natin, nang bababae. Yung kaagad, nang bababae kaagad. Di ba? Hindi ba pwede na natulog lang na mahaba-haba? O hindi pwedeng nahirapan kumuha ng Grab o nakahirapan kumuha ng sasakyan? Naisip kaagad natin, baka na-hold up.
Yung isip natin, yung imagination natin, masyadong malayo ang nararating. Kaya pag naisip natin, hindi niya ako binati nung birthday ko. Ano may isip mo bigla? Galit sa akin. Siguro masama ang loob niya dahil noong Pasko, ang binigay ko sa kanya ay ganito. Alam niyo yung kung ano-ano, yun ay iisip natin. Kaya kailangan po na para hindi mag-grow, do not dwell upon it, do not meditate on it. And also, it grows because when it is repressed, no, yung pigil, hindi na-express properly. Or, sometimes it is na-express po natin siya, but to the wrong person. Yan, ulitin ko yan. Maganda yung panghuli na yan eh. Minsan po kapag may bitterness tayo, na-express nga natin, but to the wrong person. Sino yung wrong person na yan? Yung chismosa. Kaya chismosa po natin na-express. Kasi naman si chismosa, kapag tayo po ay nag-express sa kanya ng bitterness natin, talagang mo 100% nakikinig. Talaga namang ina-absorb niya ng buong buo. Yung itinuturo natin, yung sinasabi natin. Kaya naman, tuwan-tuwa ka naman tuloy magkwento kay chismosa. At pag nagkwento kay chismosa, ang sagot lagi nun, oo nga, ganyan talaga yung taong yan. Yung isang kausap kung ano isang araw, siya din ang nirereklamo. Tapos magkukwento na siya ngayon. Tapos eto na, nabubuo na ngayon yung sindikato. Nagkakaroon na ng gatong-gatong, nagkakaroon na ng malaking, ay nako, kaya po ingatan ang chismisan. Tumingin po kayo sa akin, mga kapatid kong mahal. Maraming kademonyuhan diyan nagsisimula sa chismisan. Amen po ba? Ang hina. Amen po ba? Ang daming evil, ang daming kademonyuhan, yan ang pinagmumulan, yan chismisan na yan. Pastor, hindi naman kami nagchismisan. Para nag-usap lang naman kami. Alibay. Paano ba nalalaman kapag nagchichismisan na kayo? Kapag pinag-uusapan nyo na tao. Okay, yun ang criteria number 1, tao. Pag pinag-uusapan nyo aso, hindi kayo nagchichismisan. Pag pinag-uusapan nyo negosyo, hindi kayo nagchichismisan. Pag pinag-uusapan nyo tao, yan na yung unang requirement para sabihin na nagchichismisan na kayo. Okay, so tignan mo na. Ano yung susunod? Malalaman mo na nagchichismisan na kayo kapag pinag-uusapan nyo tao at yung negative tungkol doon sa tao na yon. Kasi kapag pinag-uusapan natin tao, pero positive doon sa tao na yon, hindi chismisan yon. Pero kung negative doon sa tao ang pinag-uusapan natin, chismisan na yon. So tuwing tayo po ay uupo sa isang umpukan, tignan ho natin, ano na ba pinag-uusapan natin dito? Tao ba? Mayroon ba tayong niluluto na tao? No? Mayroon ba tayo rito na tao na ginigrill natin? Kapag ang sagot, oo, umalis ka na doon sa grupo na yon. Umalis ka na doon sa umpukan na yon. Kasi susunod, huwag ka palang umalis. Kasi pag umalis ka, ikaw pagchichismisan. No, hindi. Umalis ka na doon kasi susunod, ikaw na ang biktima doon sa chismisan na yon. No, so maging maingat po tayo. Mula noon hanggang ngayon, yan po ang karaniwang pinagmumulan ng bitterness, pinag-uugatan at pinag-uusbungan ng bitterness. Kaya maging maingat po tayo kapag napansin na po natin na tao na yung pinag-uusapan po natin. Tuloy natin yung pagbabasa natin. Genesis 4:6-7. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong kinakagalit mo, Cain? Di ba? Yung mukha ni Cain, negative na. Anong kinakagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Sabi po natin kanila yung bitterness, nakatago, di ba? Pero lumilitaw din po ito. Lumilitaw din po itong bitterness na ito. Napapansin din po ito. Kasi dati masipag yan ah. Ngayon, bakit parang ayaw na mag-serve? Dati masayahin yan ah. Bakit ngayon tipid kung humalakhak? Dati ganito yan. Dati nakikita. Okay, Cain kitang-kita, ba't ganyan ang mukha mo? Sabi ni Lord. Ba't ganyan ang mukha mo? Kita agad sa pagbumuka. Tapos sa verse 7, tignan niyo po yung verse 7. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat ka magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop
na laging nag-aabang upang lapain ka. Question sa verse 7. Pag nakaramdam ka ba ng bitterness, nagkasala ka ba? Is bitterness a sin? Nagkasala ako kay Lord. Lord, sorry po, dahil sumama ang loob ko. Tama ba yung prayer na yon? Sorry po, Lord, may bitterness ako. Tama ba yung prayer na yon? According po sa verse 7, ang bitterness daw, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang. Nakaabang. Saan nag-aabang? Nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka. Pinagharian ka na ba ng bitterness? Pag pinagharian ka na, kasalanan na yon. Pero kapag ka nag-aabang pa lang, hindi mo pa binubuksan, hindi mo pa pinapapasok, hindi mo pa ine-entertain, hindi ka pa nagkakasala. Kasi pinaglalabanan mo pa. Parang temptation. Di ba yung temptation, tinutokso ka? Sige na, di ba? Tumaya ka na sa loto. Tinutokso ka, di ba? Sige na. Magsigarilyo ka na, hititin mo na yan. Tinutokso ka. Hindi ka pa nagkakasala kasi tinutokso ka pa lang. Pero kapag ka sinunggaban mo na, nagsimula na po yung kasalanan. So, ang bitterness, kung may bitterness ka, dahil yun nga, no, naunahan ka or may pila, siningitan ka, nagsisimula pa lang yun, wala pang kasalanan doon. Pero kapag ka tinanggap mo na, tinanim mo na, kasalanan na yon. Kasi po, magsisimula na po siyang umusbong, magsisimula na pong lumaki ito pong bitterness na ito. So, kaya raw kailangang paglabanan. Pag naramdaman mo yan, huwag mo nang paratingin sa level ng bitterness, yung nararamdaman po natin, sa level ng sama ng loob. Verse 8, tignan natin ang verse 8. Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid. Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman to. Ngunit pagdating na sa bukid, ay pinatay ni Cain si Abel. So, dito yung dalawa. Sabi ni Cain, Abel, may gagawin ka ba? Wala, okay na ako. Okay na yung mga tupa. Stroll naman tayo. Gala tayo. Diba? Labas naman tayo. Niyaya niya itong si Cain, si Abel, no? Parang coffee naman tayo, di ba? Bonding naman tayo. Niyaya niya. Ito namang si Abel, walang kaalam-alam sa nangyayari. Hindi niya naisip na baka huling araw ko na to. Kilala ko tong kapatid ko, baka bigla may gawin. Wala siyang iniisip. Wala po siyang ka-idea na ang kanyang kapatid ay may bitterness na pala sa kanya. At pinagpaplanuhan na pala siya. Walang kaalam-alam. Bakit po siya walang kaalam-alam? Kasi po, ano bang kasalanan ni Abel kay Cain? Meron ba? Wala naman siyang kasalanan. Hindi naman siya yung dahilan kaya hindi tinanggap yung alay ni Cain. Wala naman siyang ginawa. Hindi naman niya niloko, hindi naman niya tinukso. Wala siyang ginawa. Nag-alay siya sa sarili niya. Nagalit lang sa kanya basta itong si Cain. So ito si Abel, para sa kanya, wala. Hindi ako guilty. Hindi ko alam kung ano nangyayari dito. Alam niyo po, minsan hindi mo alam, meron ng tao na may bitterness sa'yo. Wala ka pang kalam-alam. Hindi mo pa nalalaman. Meron na pala. Huwag naman sana, makinig po kayo sa akin, baka bitter na pala asawa mo sa'yo. Hindi mo pa alam. Kung kasama mo asawa mo ngayon, hindi naman aamin yan, ano? Pero natanungin mo, baka may bitterness ka sa akin, ha? Sabi mo sa kanya, di ba? At kung meron naman, aminin mo kung meron. Para maayos. Pero next week ko natin pag-aaralan yan. Ano ba yung mga steps para talaga ma-root out itong bitterness na ito? Hindi pala, susunod po na preaching natin yan. Kasi po, hindi mo alam yung asawa mo, konting-konti na lang, papatulan ka na. Kasi ngayon, nahataw-hataw mo pa yan, nautos-utusan mo pa yan, di ba? Pero konting-konti na lang, papatulan ka na ng asawa mo. Konting-konti na lang, iiwan ka na. Pagpapalit ka na. Kasi may bitterness na pala. Kala mo tatahi-tahimik, no? Kasama yung barkada niya, tapos sasabi mo, uwi. Uwi naman siya. Kala mo, no, kita mo, sabi mo sa mga amiga mo, kita mo, isang sut-sut ko lang, uwi. Uwi. Pero hindi mo alam, naiipon na pala yung bitterness ng asawa mo. Isang araw, pagising mo, wala na siya, wala na yung mga damit, inubos na yung laman ng bangko, nawawala na yung kotse,
Hindi mo na matagpuan. Nagsarado na ng Facebook, deactivated na, ayaw na. Kasi po yung maliit na bitterness, nagulat ka, bigla sumambulat na lang, basta-basta. Hindi po natin alam yan. Kaya dapat ingatan po natin. Hindi mo alam. Meron kang kung employer ka, may mga employees ka, hindi mo alam. May bitterness na pala sa'yo. Meron na palang ginagawa na makakasama sa company. Alam niyo po nung araw, makwento ko lang po ng mabilis lang. Meron po akong maliit na negosyo, LPG delivery. Yun po yung maliit na business namin, delivery. Okay po, maganda yung kita, okay naman siya. Kaya lang po, nabalitaan ko bigla-bigla, dito po sa City Hall ng Parañaque, meron pong isang tindahan na katulad ng sa amin, ng LPG, sumabog. Pinuntahan ko ho, kasi gano'n din yung business namin eh. Pinuntahan ko po sa City Hall, inikot-ikot ko, nag-observe ako. Tapos nung nagtanong-tanong po ako doon, ano nangyari? Bakit sumabog? Kasi po kahit na puno ng gas yung LPG na yan, hindi naman basta-basta sumasabog yan. Kasi ang kapal-kapal ng tangke niyan. At saka kung hindi niyo po alam, may expiration date po yan, yung mga tangke. Kaya hindi yan basta-basta sumasabog. Nagtanong ako ron, bakit sumabog dito? Ano nangyari? Alam niyo po, sa interview ko, nalaman ko, may isang empleyado, napagalitan. At dahil napagalitan siya, pinasingaw niya yung isang tangke. Kaya nung nagkaroon ng any kislap, wala na siya ron eh. So nagkaroon ng anumang maliit na kislap, sumabog daw yung buong tindahan na yun. So, mula po noon, sabi ko sa sarili ko, sasarado ko na rin itong tindahan. Dahil baka mamaya, hindi mo alam eh. Yung tao, yung pakitungo sa'yo, okay, akala mo walang problema, tapos biglang makita mo lang, sumasabog na. O sabi ko, ayoko na negosyong sumasabog. Mahirap yun, di ba? So, yun po ibig sabihin, hindi mo alam na meron na palang mga tao, na meron ng kim-kim na ganoon po sa atin. Mga anak, alam niyo po ba, maraming mga anak, merong kim-kim na bitterness sa kanilang mga magulang. Kala mo wala, kasi kumikis, nag-I love you, di ba? Magse-selfie pa kayo, pero may kim-kim na bitterness sa kanilang mga magulang. Kaya ano nangyayari? Nagre-rebelde, no? Naggagawa ng mga kung ano-ano na hindi natin gusto kasi may kim-kim na bitterness. At tayo naman po na mga magulang, alam naman po natin yan. No? Tayo mga magulang, magkakampi tayo eh, sindikato rin tayo eh. Pagka nag-usap-usap tayo, kasalanan lagi ng anak natin yan eh. Di ba? Which is totoo naman, naintindihan naman po natin yan, na yung mga anak natin, hindi nila tayo naiintindihan. Pag sinabi natin sa kanila na mag-toothbrush kayo, ay ibig sabihin nun, iniintindi namin yung hindi mabaho hininga nyo. Pero akala niyo pag pinag-toothbrush namin kayo, o pinatutulog namin kayo ng hapon, o gusto namin kayo matulog ng maaga, akala nyo hadlang kami sa kaligayahan ninyo. Hindi. Na iniisip lang namin, napapasok kayo sa school, di kayo naliligo. Di ba, importante yun na gusto namin mapabuti kayo. Pero tayo mga magulang, ang tingin ng mga anak sa atin, mahigpit, masungit. Yan ang tingin nila sa atin. Hindi nila naintindihan yun. So, merong bitterness. So, naintindihan natin yun. Pero mga anak, yung mga anak na nandirito ngayon, alam niyo po ba mga anak, minsan ang mga magulang, may bitterness din sa inyo. Ang mga magulang. Sabihin ko sana, yung mga magulang, sumabi ng amen. Huwag niyo sabihin, dahil baka nandiyan yung mga anak ninyo. Pero ang mga magulang, may bitterness din sa mga anak. Minsan, ang feeling ng mga magulang, alipin. Ako na lang lahat. Ako na naglaba, ako na nagluto, ako pa nagganto, ako pa ganyan. Tapos yung anak ko, sasagutin pa ako. May bitterness ang mga magulang. Kaya minsan po, ang feeling ng mga magulang, nawala na ako ng life. Mula nung nagkaroon ako ng anak, nawala na ako ng life. Dati nakakapag-Starbucks pa kami. Ngayon, buko na lang. Wala na. Wala na nangyayari sa buhay ko. Kaya po, kung magkakaintindihan lang talaga yung mga magulang tsaka yung mga anak, makikita nyo, patas lang talaga. Patas lang po talaga yan. Pero dapat mawala yung mga bitterness na yan. Minsan po, mga may bitterness sa atin, katrabaho mo, may bitterness sa'yo. Hindi mo alam. Basta ang alam mo, ginagaligan mo yung trabaho. Yung pala, meron nang may bitterness sa'yo. Tapos sasabihin mo na, wala akong pakialam, kahit may bitterness sila sa akin. Pero ang ending, sinasabotahe ka na nila. Tapos pag tinanong, bakit ba kayo galit sa kanya? Jollibee ho yan eh.
Anong Jollibee? Bida-bida. Pabida, epal. Nagagalit tuloy dahil doon. Wala ka namang ginagawang masama. Ang dami ho talaga niyan. Ang dami po niyan. Pero isa lang po ang sigurado. Katulad din nangyari kay Cain, kay Abel, pagka merong may bitterness sa'yo, it will not end well. Hindi laging maganda ang ending po nito. Kasi po, tingnan niyo si Cain, from bitterness, ang daling nag-escalate papuntang murder. Diba, akala mo sama ng loob lang, nag-escalate, naging murder. Kasi po, meron destructive effect ang bitterness. Meron pong destructive effect. So tulad ni Cain, tayo ho, naranasan na natin ang bitterness. Anong effect sa'yo nung ikaw naman yung naging bitter? Anong ginawa mo? Si Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid. Tayo po kaya, nung nangyari sa ito, anong ginawa mo? Baka marami ka na napatay sa isip mo. Di kaya, possible ba? Sa isip mo, hindi ko na siya kilala. Sa isip ko, burado na siya, itong tao na ito. Maaari. O baka, meron ka na bang pinatay na ministry? Na yung ministry na yan, ganito naman yan, hindi ako ina-assign. Lagi na lang sila. Binaliwala mo na yung ministry. Na meron tayong kilala na marami ko talaga na nararamdaman na bitterness. Yung magandang samahan, ang saya-saya. Pero dahil nagkaroon ng bitterness, nawala na yung magandang samahan. Yung magandang pamilya, ang saya-saya. Pero dahil nagkaroon ng bitterness, biglang hindi na po maganda yung pamilya. Pero minsan po, hindi yun lang namamatay eh. Alam niyo po kung ano namamatay? Minsan po, yung spiritual relationship and growth mo sa Panginoon, yun po ang isa sa pinaka-apektado nito pong bitterness na ito. Hindi mo alam, ang layo mo na pala kay Lord. No, hindi mo alam, hindi na pala kayo nagkakaroon ng chance ni Lord na magka-fellowship. Pati sarili mo, napabayaan mo na. Pumangit ka na. Dahil sa bitterness na yan, nakasibangot ka kasi palagi. Na-high blood ka na. Na-stress ka na. Mga kapatid, do not let bitterness destroy you. So kung meron kang kinikim-kim ngayon, do not let it destroy you. Genesis 4 verse 9. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Sabi ni Cain. Naiba na po si Cain. Naging sinungaling na siya. Na-transform na siya. Dati worshiper siya. Ngayon, sinungaling na siya. Ano pa? Wala siyang pakialam sa kapatid niya. Wala siyang pakialam sa kanyang kapwa. Nakalimutan na niya yung mga pinagsamahan. Nabulag na siya, itong si Cain. At pati sa Diyos, masungit na siya, itong si Cain. Yan po yung destructive effect ng bitterness sa kanya. But we have to be careful. Kasi po, according sa verse 10, sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon. At hindi mo na maaring bungkalin ng lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-aani. Wala kang matitirahan at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat naman itong parusa nito, ang sabi ni Cain kay Yahweh. Pag tayo po ay nag-iipon ng bitterness, may consequences po yan. Ano po ang consequence ng bitterness according sa binasa natin? May sumpa. May curse ang bitterness po na yan. Yun po mga anak na nandito, or wala, maski tayo, kung naranasan natin to before, ilang anak na nagrebelde sa magulang ang napabuti ang kanilang kalagayan dahil nagrebelde sila sa magulang nila. Ilan? May sumpa na kasama po yan, mga anak. Ilang spouse, ilang asawa ang sumaya ang pamilya nila dahil may bitterness siya sa asawa niya. Ilan? 0. Hanggat nandiyan yung bitterness na yan, hindi ho tayo aayos. Ilang empleyado ang na-promote dahil sa bitterness nila, na-improve ang performance nila. Wala.
bumababa pa nga lalo ang level ng performance. Mga kapatid, bitterness is a poison. It is a virus. It is a muriatic acid. No, parang asido, habang hinahawakan mo, lalo kang nasusunog. Kaya dapat bitiwan mo itong asido na to para hindi ka masunog. Hindi kakalat pa ito. Kaya kung meron po tayong ganitong pakiramdam, start repenting. Sabi natin, Lord, inaamin ko, merong ganito. Akala ko dati wala, pero meron pala. Inaamin ko po. Start releasing. Lord, binibitiwan ko na po ito. Patawarin mo ako. Ayoko na po nito. Sinusoli ko na po ito. Tinatapon ko na to. And start reconciling. Panahon na. Gano'ng katagal na po natin kim-kim yan? Kung kanino ka man may kim-kim. Gano'ng katagal na? Pastor, ang sama talaga nung ginawa niya sa akin eh. Oo, naintindihan ko po yun. Hindi naman ibig sabihin kapag binitiwan mo yung bitterness mo, ibig sabihin kailangan puntahan mo siya, yakapin mo siya at halikan mo. Hindi naman eh. Kailangan lang bitiwan mo para hindi ka kainin, para hindi ka sirain. Pero hindi ibig sabihin nun, kailangan na ibalik mo 100% yung relationship, ibalik mo 100% yung tiwala. Hindi. Marunong ka na ngayon eh. Diba? Tinuklaw ka na eh. So, ibig sabihin nun, huwag ka na lang lumapit, pero hindi mo kailangan kimkimin. Hindi mo kailangan pag-isipan lagi, paano ba ako gaganti? Paano ko ba sasaktan? Paano ko ba siya babawian? Hindi mo kailangan isipin yun. Alisin mo na yun. Yun po ang pinagbumulan ng bitterness. So mga kapatid, as we close this morning, wag po nating baliwalay ng sermon na to. Really, wag po nating baliwalay ng sermon na to. Bakit po? Last year pa po itong sermon na to na nasa puso ko. Last year pa. Naudlot lang ho. Kasi po, dumaan yung holiday, dumaan yung Christmas season. Tapos January, nag-aano tayo, marami tayong ginagawa. Pero alam niyo po, ito pong sermon na to, alam ko po, importante po ito sa ating lahat. Ang church po natin, let me be personal, ang church po natin ay napakaganda ng ginagawa ng Panginoon. Ang dami po niyang ginagawa dito sa atin na maski po ako namamangha sa ginagawa ng Panginoon. Kung paano tayo nililid, paano tayo ginagabayan, paano tayo tinuturuan, paano tayo inuudyukan. Sisirain po tayo ng maliliit na bitterness na yan. Si ate ganito, may bitterness kay ate ganyan. Si kuya ganon, masamaan loob kay ganyan. Magbo-volunteer sana ako, kaya lang nandoon siya. Hindi na lang ako magbo-volunteer. Tinatamad na ako mag-serve kasi nandoon siya. Epal-epal na naman siya. Hindi ho natin ma-achieve ang plano ng Diyos. Huwag na itong church na to sa buhay mo. Hindi mo mararating, I promise you, hindi mo mararating ang disenyo ng Diyos, ang plano ng Diyos sa buhay mo hanggat nandiyan yung grudge na yan, yung bitterness na yan, yung hostility na yan, hindi mo mararating ang plano ng Diyos. Kasi may lason ka May lason. Hindi tayo mag-grow hanggat yung lason na yan ay hinahayaan po natin diyan po sa puso natin. Ngayong umagang ito, mga kapatid, maniwala ka sa akin, hindi will ni Lord na bitter ka. Kung may bitterness ka kung kanino man, hindi will ni Lord. Let me say it directly. Wala ka sa kalooban ng Diyos. Kapag ka may bitterness ka. I-release mo yan. I-reconcile mo yan. I-flush mo sa CR yan. Hindi mo kailangan sa buhay mo yan. Alisin mo yung bitterness na yan. Hebrews 12:15. Ulitin ko yung verse. See to it that no one falls short of the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Roots pa lang, ugat pa lang, tinatanggal na dapat. At I know, mahirap po yan. Mahirap yan. I know, mahirap yan. Kasi po, you will never forget how people made you feel. Kapag alam niyo po yon, basta naramdaman mo, mahirap kalimutan ang feeling. Madaling kalimutan yung event. Mahirap kalimutan yung feeling. Kaya kung na-feel mo yon, it's valid. Na-feel mo yon. Kaya pag sinabi ko na, alisin mo na, tanggalin mo na, hindi ho siya madaling gawin. Kailangan po natin ang biyaya ng Panginoon. Kung meron kang kakilala, i-release mo na sa Panginoon. Ang sabi naman ng Panginoon, siya ang bahala. Di ba yung kanta natin kanina?
Panatag na si Jesus na ang bahala. Huwag mong dungisan ang kamay mo. Huwag ikaw ang pagmula ng paghihiganti. Huwag mong sirain ang isip mo sa pagpaplano kung paano ka babawi. Si Jesus na ang bahala. Ang importante po, Lord, sinusuko ko ito sa inyo kasi tao mo ko, Lord. Hindi ako nasusunod. Ikaw ang nasusunod. Sinusuko ko na ito. Ayaw mo na bitiwan, ayaw mo na kimkimin ko to. Oh, amen. Binibitiwan ko na po ito, Panginoon. Kung meron ka nararamdamang bitterness, dito sa church na to, sa akin, PM mo ko, di ba? Yayain mo ko. Coffee tayo, tubig tayo, di ba? Bigay ko GCash ko sa'yo, di ba? Di ba? Bitiwan na yan, tama na yan. Sa edad natin na to, hindi natin masasabi, baka kunin na tayo ni Lord. Tapos pag kinuha ka ni Lord, pagpasok mo sa pintuan ng kalangitan, sasabihin, ang pakla mo. Hindi ka sweet. Bitter ka. Dito ka muna. No, hindi ka naman papalayasin. Pero baka iano ka muna. No? Linis-linisin muna tayo. Mga kapatid, let us enjoy life. Hindi ko natin masasabi na enjoy life, tapos puno ka ng bitterness. Hindi pwede. Let it go. Oh, bitiwan na po natin yan. Kung meron kang kasama sa ministry, samaan loob mo, ano ba kayo? Baby Christian ba kayo? Para magsamaan pa kayo ng loob? Ano ba kayo? Mga kaka-born again nyo lang ba kahapon? Na hindi nyo maayos yan? Kayong dalawa? Kayong tatlo? Hindi nyo maayos yan? Mga batang musmus ba kayo na kailangan pang daanin sa sermon? Although hindi ko dinadaan sa sermon, ha? No. Ayaw nyo maniwala. Hindi, totoo po. No? Saan na naman talaga lahat ito? Kasi itong sermon na to, sa akin din naman nangungusap ito. Sa akin din naman po nangungusap ito. Alam niyo po, ang ganda-ganda ng plano ng Diyos. Sa'yo, sa atin, sa church, huwag mong pabayaan na mabarahan dahil lang dyan sa sama ng loob na yan. May mga kakilala na po tayo na ayaw na mag-ministry. Sabi ko kanina, hindi naman ako ina-assign dyan eh. Ayoko na. Meron mga ganun. So tama na yan. Amen. Amen. So avoid bitterness. Avoid it like the plague. Kapag ka nandiyan dyan na yan, uy, bitterness na to. Kailangan bitiwan ko na to. At panghuli, avoid causing bitterness to others. Kung kaya mo naman na hindi ikaw ang pagmulan, no, mas malala naman yun, ikaw yung pinagmumulan. Minsan may mga tao na pag kinausap mo ito isang tao, kanino ka bitter? Dito sa kanya. Kinausap mo isa, kanino ka bitter? Dito rin sa kanya. Ikaw, kanino ka bitter? Sa kanya rin. Ikaw pa pinagmulan ng bitterness itong mga tao na to. Diba? I mean, kung ikaw itong bitter, ikaw yung biktima. Pero kung ikaw yung pinagmumulan, ikaw yung nang bibiktima. So, wag ho tayo sanang dumating doon po sa part na yon. Susunod po, wag ho kayo mawala. Pag-usapan po natin yung part 2 nito. How to beat bitterness talaga, step by step. Okay? Manalangin po tayo. Ama namin, maraming salamat po sa inyo sa pag-aaral namin ngayong umaga. Alam namin, Lord, nangusap kayo sa amin, isa-isa. Lalabas kami ng pintuan na to, Panginoon. Naunawaan namin ang gusto. Ito yung pinag-uusapan namin. Naunawaan namin ang consequences nito. Naunawaan namin na hindi mo ito kalooban. Naunawaan namin na mula po ito sa dyablo. Panginoon, pabigatin mo ang kalooban namin. Pabigatin mo ang dibdib namin. Hanggang finally, Panginoon, sumuko kami. Hanggang finally, sabihin namin, ayaw na namin na hawakan itong poison na ito. Ayaw na namin na patuloy na paglaruan itong apoy na ito. Kundi gusto po namin, Panginoon, na isuko sa inyo lahat at ng iyong magandang plano mo sa buhay namin, ma-experience namin, maranasan po namin ng buong buo na walang hadlang, kundi malaya, walang bara, malaya, nadadaloy at aagos, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We love you, Lord. We praise you, Lord. We thank you, Lord. Pagpatuloy mo po ng mga mensaheng ito, Panginoon. Lumabas man kami sa bulwagan na ito,
magpatuloy ang mensahe na ito sa mga puso namin, kahit panaginipan pa namin, kahit sa susunod pa ng mga araw, huwag tumigil, Panginoon, nakatukin kami ng katukin. Hanggang finally po, Panginoon, ang kapayapaan ng Banal na Espiritu, ang kalayaan ng Banal na Espiritu, ang siya pong magbigay sa amin, Panginoon, ng kaginawaan. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.